Ang kwentong ito ay mula sa isang aktwal na kaganapan noong taong 1998 sa Marinduque. Noong mga panahong iyon, si Barok ay 19 anyos pa lamang at nagtatrabaho sa bukid. Marami siyang kasamahan, ngunit hindi siya mahilig makipag-usap dahil sa pagiging mahiyain. Tanging ang mga asong ligaw lamang sa paligid ang kanyang madalas na makasalamuha. Malambot talaga ang puso ni Barok para sa mga aso. Itinuturing niya ang mga ito bilang mga tagaprotekta, lalo na kapag ginagabi siya sa bukid. Marami kasing aswang sa kanilang baryo, kaya pakiramdam niya ay ligtas siya kapag kasama niya ang mga aso. Dahil sobrang alerto ng mga ito, madalas din siyang matakot, lalo na nararamdaman niyang may mga aswang na umaaligid sa paligid. Saksi na rin siya sa isang biktima ng mga aswang na natagpuang wala ng buhay at nasa brutal na kalagayan. Hindi nila alam kung paano nagsimula ang pag-atake ng mga aswang, pero madalas mga trabahador sa mga kalapit na bukid ang nagiging biktima, lalo na ang mga nahuhuli ng uwi, mga naglalasing pagkatapos ng trabaho at mga tumatambay pa. Kahit gaano man katindi ang takot ni Barok, kailangan pa rin niyang magtrabaho dahil kailangan siya ng kanyang ina. Ang pinangahawakan na lamang niya ay ang presensya ng mga asong palaging gumagabay at nagbabantay sa kanya. Dumadalas ang pag-uwi ng gabi ni Barok mula sa trabaho dahil sa pagdidilig ng mga tanim niyang gulay sa bukid. Umukonti kasi paminsan-minsan ang laman ng balon, kaya kailangan pa niyang mag-igib sa di kalayo ang lugar. Madami naman siyang nakikitang mga magsasaka sa ganong oras, pero kadalasan ay pauwi na rin ang mga ito dahil palubog na ang araw. Barok, masyado kang masipag ah. Bukas mo na yung gawin. Baka mabutan ka pa ng mga aswang. Wala yan. Andito naman tong mga kaibigan ko at saka patapos na rin naman akong magdilig. Nabalitaan mo ba yung nangyari kanina? Naku, may nakita na namang bangkay sa palayan. Binata din at wakwak ang tiyan. Kawawa, sinimot ang lahat ng lamang loob, pati ang dugo. Ano? Meron na namang nabiktima? Nakakatakot na talaga. Sige na, magdidilig na ako para makauwi na rin agad. Nagmamadali na si Barok noon. Saktong matatapos na siyang magdilig nang kumagat na ang dilim. Napansin niyang bumababa na rin ang buntot ng mga aso. Senyales na may hindi tama sa paligid. Agad siyang naglakad paalis. Kahit halata ang takot sa mga aso, hindi pa rin siya iniwan ng mga ito. Patuloy silang sumusunod para masigurong ligtas siya habang naglalakad. Hanggang kinabukasan, hindi pa rin nawala ang kaba ni Barok. Pagdating niya sa bukid, agad niyang napansin na kulang ang mga alaga niyang aso. Wala ang isa na pinakamatapang. Ang kulay nito ay puti. Nagtataka siya kaya naghanap-hanap sa paligid. Hanggang sa may napansin siyang bahagi sa may damuhan na may mga bakas ng dugo. Doon niya nakita ang bangkay ng aso, duguan at tila inatake ng kung anong mabangis na nilalang. Nanlumo si Barok. Mabigat sa loob niya, pero alam niyang kailangan pa rin niya itong ilibing. Naghukay siya sa lupa at matapos ay dahan-dahang binuhat ang bangkay ng aso. Ngunit bago pa man niya ito maibaba sa hukay, may isang bagay ang nahulog mula sa bibig ng aso. Walang iba kundi ang isang pangil nito. Binulsan niya ang bagay na iyon at nagpatuloy sa paglilibing sa patay na aso. Sobrang bigat ng pakiramdam niya noong araw na iyon. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pangil na nakuha niya at tila may kakaibang hatak ito sa kanya. Hanggang sa napagdesisyonan niyang gawin itong isang kwintas. Noong isuot niya ito, doon lang kahit paano gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa mga lumipas na araw, napansin niya
ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Parang luminaw ang kanyang paningin. Nakakakita na siya kahit sa kaunting liwanag. Tumalas din ang kanyang pandinig na para bang kahit anong pinong kaluskos sa dahon ay nakakabingi sa kanya. Pakiramdam niya ay parang naging isang tao siya kung dati ay madalas siyang lutang at tuliro. Ngayon ay palagi na siyang alisto, alerto sa bawat galaw at ingay sa paligid. Napatunayan na lang ni Barok ang lahat noong minsang bumagyo. Habang nasa bukid siya, maaliwalas naman ang panahon noong umaga. Kaya hindi niya inaasahan ng bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Naiwan sila ng mga aso sa maliit na kubo sa gitna ng bukid. Walang ilaw, walang ibang tao. Tanging ang ulan at dilim lang ang kasama nila sa pagsapit ng gabi. Hindi pa rin tumila ang ulan, kaya doon na tinanggap ni Barok na hindi siya makakauwi. Sinigurado na lang niyang nakakandado ng maigi ang mga bintana at pintuan ng kubo. Dahil alam niyang kahit gaano pa kalakas ang ulan, hindi nito natitinag ang mga aswang sa kanilang baryo. Naupo siya at nakiramdam. Kahit anong lakas ng patak ng ulan, naririnig niya may mga yabag ng paa sa labas ng kubo na parang pinapalibutan ito. Tulog na ang mga aso, kaya hindi niya nakikita ng mga ito ang takot. Pero alam niyang may nilalang sa labas hanggang sa mayroong kumatok. Galgal ang boses ng matanda ang tumatawag sa kanya at ramdam niyang hindi ito tao. Nagmamakaawa ang nilalang na papasukin siya dahil sobra itong nilalamig. Pero hindi sumasagot si Barok. Hanggang sa naging patabog na ang pagkatok. Kinakabahan na si Barok dahil wala siyang dalang kahit anong pangdepensa sa loob ng kubo. Iniwan niya kasi sa labas ang gulok at mga kalaykay na ginagamit niya sa pagtatanim. Tumayo siya noon at lumapit sa pinto para kung sakaling mabuksan ito ay kagad niyang mapigilan. Kahit sobrang lamig dahil sa pag-ulan, tumatagaktak ang pawis niya hanggang sa isa pang pagdabog ay natulak ang pintuan. Tumambad sa kanya ang figura ng isang babaeng parang kuba. Mahaba ang buhok at basang-basa ng ulan. Napatras siya sa takot hanggang sa pumasok ang nilalang at kagad siyang sinugod. Napakasakit ng kalmot nito sa kanya na talagang bumabaon sa kanyang mga braso. At sa isa pang pagbaon, nakaramdam ng matinding galit si Barok. Bigla siyang naging bayolente hanggang sa ang nilalang na ang nasa ilalim at siya na ang nasa ibabaw. Pakiramdam niyang napakalakas niya. Nasasabayan niya ang bawat pag-atake ng aswang nang walang kahirap-hirap. At unti-unti ang aswang na ang nasasaktan at napapahiyaw. Gigil na gigil si Barok at doon niya napagdesisyonan na patayin ang nilalang. Gamit ang sarili niyang lakas, pinatay niya ang aswang gamit ang pananakal. Pinabayaan niya lang ang bangkay noon hanggang sa mag-umaga. Hindi siya makapaniwala kung paano niya iyon nagawa. At hindi rin niya alam kung bakit siya naging bayolente. Alam niyang hindi niya matatago ang nangyari. Kaya napagdesisyonan niyang ilibing pa rin ang bangkay ng aswang. Kahit alam niyang may posibilidad na may makakita. At hindi nga siya nagkamali. Dahil naabutan siya ng magsasaka na palaging bumabati sa kanya. Hoy, Barok! Ano yung nililibing mo? Aswang ba yan? Oo, napatay ko siya kagabi. Alam mo naman bumagyo at di na ako nakauwi. Kung di ko pa pinatay, baka ako ang ililibing ngayon. Kinikilabutan ako sa'yo. Patayin nga. Nako, Diyos ko po. Aswang nga. At napakapangit. Huwag ka nang masyadong maingay pa. At pakiusap, huwag mo itong ipagsasabi. Kahit aswang pa yan, nakapatay pa rin ako. Halika na, tulungan mo na lang akong ilibing ito. Teka, ano ba yung kwintas mo? Mutya ba yan?
Mutya? Hindi, ngipin ito ng aso kong namatay. At saka malabo naman akong biyayaan ng ganyan. At hindi naman ako ganun kabuting tao. Albularyo ang lolo ko. Alam ko ang tungkol sa mga mutya. Palagay ko mutya yung nakasabit sa iyo. Ba ikaw na talaga ang inaantay ng baryo na magliligtas laban sa mga aswang na yan. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Tara na, tulungan mo na lang ako. Baka may makakita pa sa ating iba. Pag-alis na magsasaka, nagdesisyon na si Barok na umuwi na lang noong araw na yon at huwag na magtrabaho sa bukid. Pag-uwi niya, alalang-alala sa kanya ang nanay niya dahil may mga galos din siyang natamo. Nagdahilan na lang siya ng kung ano-ano at nagpahinga na. Tanghali na noon nang nagising siya sa dami ng ingay sa labas ng kanilang tahanan. Pati nanay niya ay nagtataka. Paglabas niya, ang daming nakikiusap sa kanya na ipagpatuloy ang pagpatay sa mga aswang. At doon napagtanto ni Barok na ipinagkalat ng magsasaka ang dapat ay sa kanila lang. At ayun na nga, nabuking na siya. May isa ring matanda ang nagsabi na mayroon siyang mutya ng aso. Kaya sapat ang lakas niya para lumaban sa mga nilalang. Tinitingnan niya ang mga nakikiusap na ipagtanggol niya ang baryo dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hanggang sa umalis na lang ang mga ito at naiwan ang isang grupo ng mga taong hindi pamilyar sa kanya. Sa tansya niya, 7 ang mga ito. Nakatingin sa kanya ng masama. Ramdam niya ang galit ng mga ito, pero hindi naman niya sila kilala. Pagsapit ng gabi, hindi niya magawang matulog. May nararamdaman siyang kakaiba. Parang may bumabagabag sa kanya. Huli na nang mapansin niyang umiinit ang kanyang dibdib, lalo na sa bahagi ng kwintas na suot niya. Muli na naman siyang nakaramdam ng pagiging agresibo. Parang gusto niyang lumabas at hanapin kung saan nanggagaling ang kakaibang pakiramdam na iyon. Hanggang sa may narinig siyang mga kaluskos sa labas. Para siyang nabibingi. Sobrang lakas ng tunog sa pandinig niya. Agad siyang lumabas at nagmasid sa paligid. Tulog na ang nanay niya noon. Papalik na sana siya sa loob nang may narinig siyang boses ng lalaki. Nanindag niya ito sa gilid ng kanyang mata at alam niya mismo na aswang ang kaharap niya. Hoy, ikaw pala ang salarin sa pagkamatay ng aming isang kalahi. Hindi ko talaga kayo kilala. Ano bang pakay nyo? Mga aswang din kayo, no? Nakita nyo ba kung anong nangyari sa aswang kagabi? Gusto nyo bang matulad doon? Yung aswang na pinatay mo kagabi, hindi mo ba alam na nanay namin iyon? Wala akong pakialam kahit kamag-anak nyo pa siya. Sabihin nyo na kung gusto nyong sumunod at tigilan nyo na ang panggugulo rito. Hindi na nakapagpigil ang lalaki at agad na sinugod si Barok. Pero naging sobrang alisto ito kaya nakipagtanggol niya ang sarili. Muling bumalik ang kaibang lakas at pagiging agresibo na nararamdaman niya noong mga panahong iyon. Dahil doon buo ang loob niyang kayang-kaya niya itong talunin. At dito na nagsilabasan pa ang iba nitong mga kasama. Muntik na siyang panghinaan ng loob nang makitang dinumog siya ng mga ito. Pero sa kabila ng sunod-sunod na atake, nanatili siyang nakatayo at hindi matitinag at hindi rin natutumba. Parang may mahatak sa kanya, isang pwersang hindi niya may paliwanag na nag-uudyok sa kanyang lumaban. Habang tumatagal ang labanan, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-init ng kwintas sa kanyang dibdib. Mas mainit pa sa dati, parang nag-aalab. Napapikit siya dito at sa isang iglap, tila may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa buong katawan niya.
Kaya nayayanig ang paligid at biglang umurong ang mga nilalang na sa kanya'y walang takot na sumusugod. Ngunit hindi pa rin siya nagpakampante. Ang mga mata nila'y nanilisik. Nagsimulang mag-iba ang anyo ng ilan. Umahaba ang mga kuko. Lumalalim ang mga mata at nagiging mas mabangis ang kanilang anyo. May isa sa kanila ang sumugod ulit ng mas mabilis, mas malakas, ngunit sa isang galaw lang ni Barok. Nahagip niya at ito'y tinapon papalayo. Parang wala lang habang patuloy ang tensyon sa paligid. Napansin ni Barok na unti-unti nang nag-aatrasan ang mga nilalang. Halos wala na siyang galos, samantalang sila'y sugatan, nangihina at takot na. Ang dating pagkakaisa nila ay napalitan ng kaba. Para bang may bagay silang napagtanto na hindi nila kayang talunin si Barok. Sa huling pagkakataon, umakbang si Barok paabante. Hawak pa rin niya ang kwintas na ngayon ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Napaluhod ang lalaking unang sumugod. At ang galit ay napalitan ng takot hanggang sa unti-unti na lang nagtakbuhan ang iba pang mga aswang. Tumalikod siya at tahimik na naglakad pa uwi. Habang nasa likod niya, isa-isa nang naglalahaw ang mga nilalang sa dilim. Ngunit alam niya, hindi pa tapos ang lahat. At ito pa lang ang simula. Ano ba yung mga ingay na yun, Barok? Wala po yun, Nay. May mga bisita lang ako. Hindi ba mga aswang yun? Mga aswang nga po. Hayaan nyo, hindi naman po ako nasaktan. Mas napuruan pa nga sila kaysa sa akin. Totoo ngang may mutya ka. Napakasagrado niyan. Hindi ka bibiyayaan yan kung hindi ka karapat-dapat. Ganun po ba? Ilang araw pa lang ito sa akin. Hindi ko po alam na ganito kalakas ang mutya na ito. Napakagandang biyaya niyan, anak. Bukod sa may proteksyon ka na sa bukid, may proteksyon ka na rin sa baryo. Nako, masyadong malaking responsibilidad po yan, Inay. Binalak ni Barok na ipagpatuloy ang pakikitungo sa mutya. Alam niyang hindi siya binayaan ito para lamang sa wala. Mula noon, siya na mismo ang naghahanap ng mga aswang para puksain. Hindi na siya umaasa lang sa swerte o sa lakas na dumadaloy sa kanya tuwing gabi. Hinanap niya ang mga albularyo sa iba't ibang bayan. Yung mga taglay ang sinaunang kaalaman tungkol sa mga mutya, lalo na ang mamutya ng aso. Doon niya unti-unting natutunan kung paano ito pangalagaan. Hanggang sa unti-unting nakilala si Barok. Sa bawat nilalang na kanyang napupuksa, mas lumawak ang kwento tungkol sa kanya. Kasabay nito, dumami rin ang swerte sa kanilang nararanasan ng kanyang ina. Parang kapalit ng pagtanggap niya sa misyon ng mutya. Mula sa isang tahimik na binata, naging tagapangalaga siya ng kanilang baryo. Pinagkakaguluhan at iginagalang at higit pa sa lahat, pinangangilagan. Barok, tignan mo nga naman ang layo mo na sa dati. Ang dami mo ng tagahanga. Hindi naman. At salamat rin sa pagiging tsismoso mo. Kung hindi siguro ako sinugod ng pamilya ng mga aswang, ay hindi ko palubos masusukat ang kakayahan ng mutya. Saka isa pa, lahat ng nararanasan mo ngayon ay dapat lang yan sa'yo. Mabait ka kasi sa mga aso eh. Naniniwala akong sobrang tagal na ng panahon bago matulog ang kwento mo. Sana nga, para magbigay aral at babala sa nakakarami. At kung mapamana ko man ang mutya kapag ako ay nagkaanak, sana hindi siya babanggain. Simula nun, kinatatakutan na ng mga aswang ang kanilang baryo. Hindi dahil sa bakod o sa dasal,
kundi dahil alam nilang nandoon si Barok at ang mutya ng aso ay gising. Samot-saring lahi ng aswang ang nakalaban ni Barok. Sa bawat tagumpay niya, mas lalong dumami ang mga kwento tungkol sa kanya. Lahat ng nilalang ng dilim na sumubok sa kanya ay natutong magbigay galang. Habang dumadami ang mga nilalang na natatalo niya, nag-iba ang tingin ng mga aswang. Nakita nila kung gaano kalakas at katatag si Barok. Sa mga sumusunod na laban, bihira nang gumanti ang mga aswang. Parang natatakot sila kay Barok at sa mutya ng aso na hawak niya. Kahit ang mga pinakamalakas na angka ng aswang, hindi na naglakas loob makipaglaban sa kanya. Kahit na tumanda na si Barok, hindi pa rin niya iniwan ang responsibilidad na pag-aalaga sa mutya. Kahit na bibihira na lang magparamdam ang mga aswang dahil sa pagbabago ng panahon, nanatili siyang handa. Wala siyang tinatanggihan na humingi ng tulong. Kahit na ang mga tao sa kanilang baryo o kahit mga kalapit na lugar, laging natutulungan ni Barok. Tumatak talaga sa kanilang baryo ang pangalan ni Barok. Dahil na rin sa bihirang mangyari at halos imposibleng may makatagpo ng mutya ng aso. Naging isang alamat na siya sa lugar nila.